Hello everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Panoorin po muna ninyo ang videong ito bago po kayo mag-react. And I'm really sure na maiintindihan at mauunawaan ninyo kung bakit nangyayari ang mga nakikita natin ngayon sa ating bansa o sa gobyerno. Alright, so the political strategy behind the Marcos Romualdez power play. The current political turmoil in the Marcos administration can be traced back to the long-standing objective of the Marcos Romualdez clan. This is to secure and maintain their political dominance. Their strategy has been a meticulous, decades-long effort aimed at reshaping the public perception and reclaiming power. A key challenge they faced was the deeply ingrained historical narrative, portraying former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. as a dictator. For over 3 decades, millions of Filipinos, along with legislators and activists, echoed the rallying cry of "Never Again," condemning the human rights violations and authoritarian rule of the Marcos regime. To counter this, Marcos family sought to reframe the history and regain public trust. The Marcos Duterte alliance is one of the most strategic moves. When Rodrigo Roa Duterte rose to prominence in Davao City and later secured the presidency, the Marcoses saw an opportunity. Duterte was a seasoned politician, having served as a prosecutor, mayor, and eventually president, with a reputation for intelligence and strategic governance. Recognizing his influence, the Marcoses aligned themselves with him, knowing that his leadership could pave the way for their political resurgence. One of their key requests to President Duterte was to grant a state burial for former President Ferdinand Edralin Marcos Sr. in the libingan ng mga bayani. Despite the controversy surrounding the former dictator, Duterte, being a well-versed in legal provisions, upheld the technical eligibility criteria for burial in the Heroes Cemetery. The individual must have served in the military or as president. Previous administrations had denied this request, but Duterte saw it through, citing legal grounds. This decision ignited a strong opposition from anti-Marcos groups who viewed it as historical injustice. However, Duterte defended his stance, asserting that he was merely enforcing the law. Over time, this move shifted public perception, particularly among those who had long opposed the Marcoses. The burial became a pivotal moment in the effort to rehabilitate the family's image, leading some to question whether history has been manipulated against them by the past administrations, particularly under the former President Corazon Cojuangco Aquino. The Marcos narrative gains momentum. As part of the broader rebranding effort, pro-Marcos narratives gained traction in the media and educational materials. The distribution of books such as Never Again, which chronicled the atrocities of martial law, became less influential. Even Senator Risa Hontiveros' efforts to promote these historical accounts were met with diminishing public interest, as alternative perspective emerged that sought to exonerate the Marcos family.
Further, bolstering this shift in perception was a televised documentary showcasing documents linked to the Marcoses. Former First Lady Imelda Marcos invited reporters to tour the Marcos Museum, where she claimed that vast sums of wealth allegedly belonging to the family were pending withdrawals. She even suggested that these funds could potentially erase the Philippines' national debt and could aid the global economy. Sabi pa nga po sa interviewing ito kay dating First Lady Imelda Marcos ay hindi lamang ang utang ng Pilipinas ang maaaring bayaran ng kanilang limpak-limpak na salapi, kundi maaari nitong isalba ang buong mundo. Kung napanood ninyo ang interviewing ito sa GMA, di ba? Ito po ay isang malaking panloloko, panlilinlang sa maraming Pilipino. Duterte's final gambit, paving the way for BBM. As Duterte's presidency neared its end, he made a calculated move that would ultimately benefit the now President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. Initially, Duterte publicly criticized BBM, labeling him a weak leader and even associating him with drug use. This, however, was perceived as a strategic move to provoke the public's sympathy and deflect suspicion that he was grooming Marcos for the presidency. To solidify BBM's chances, Duterte orchestrated a political maneuver in which his key allies, including Senators Bongo and Bato de la Rosa, withdrew from their political race at the last moment. Meanwhile, his daughter, now the Vice President Sara Duterte, shifted her candidacy to Vice President, ensuring a powerful BBM-Sara tandem. This last-minute adjustment created an unbeatable alliance, securing Marcos' eventually victory. BBM rise and his alleged betrayal of Duterte. With the BBM-Sara ticket gaining overwhelming support, Marcos Jr. ascended to the presidency. However, tensions later emerged between Marcos and the Duterte camp, leading to allegations that Marcos had betrayed the former president Rodrigo Roa Duterte, who played a crucial role in his rise to power. The once solid alliance between the two political dynasties now appeared fractured, raising questions about the stability of their coalition moving forward. As the Marcos administration faces mounting challenges, the political landscape continues to evolve, with observers closely watching how the power struggle between the Marcos and Duterte factions will unfold in the coming years. So yan po ang totoong napansin natin at nakita natin, no, na ginagawa at ginawa ng pamilyang Marcos. Definitely ang kanilang pagbabalik sa politika, no, ay ang kanilang matagal ng pangarap. At ngayon, nakamit na po ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. ang power na matagal na nilang pinapangarap. Tandaan natin, mga kaibigan, kung hindi sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, hindi po mabibigyan ng pagkakataong maging Pangulo
si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At kahit na sa anong posisyon, hindi mabibigyan itong si President Bongbong Marcos Jr. Kung hindi dahil sa napakahusay, napakatalino, no, ni former President Rodrigo Roa Duterte. Now, sabihin ninyo sa akin kung sino nga ba ang nagtaksil? Sino nga ba ang gumamit? Si Marcos ba ang dahilan kung bakit naging Pangulo? Si Rodrigo Roa Duterte? O si Duterte ang naging dahilan kung bakit tinatamasa ngayon ng mga Marcoses ang ligaya na kanilang matagal nang hinahangad? Okay? So, I just save it. I just explain this in English so that the international community can able to understand what I'm trying to say to the public. And I know that Filipinos are well versed, no? Mahuhusay po ang mga Filipino at maiintindihan po nila ang aking sinabi. There's a purpose kung bakit English ang sinabi ko sa video na ito. Dahil para maintindihan ng international community ang katotohanan. Naniniwala ako na ang mga Pilipino ay madaling makaunawa at maiintindihan po nila. Maiintindihan po nila ang mga sinabi ko. Okay, mga kaibigan, ngayon po ninyo sabihin, mali ba ang aking pagka-analyze sa political history kung bakit muli ay nakamit ng mga Marcoses and Romualdez ang power na kanilang inaasam-asam. So, at this point in time, bagamat naniniwala ako na milyon-milyon pa rin po ang nagtitiwala at sumusuporta sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte, ako po ay humihiling sa inyo na maging kalmado po tayo sa mga bagay na ating gagawin. Pag-isipan po nating mabuti ang mga hakbang na ating gagawin. Dahil kung ipakikita po natin sa Marcos administration ang ating galit, ang ating puot sa kanyang ginawa sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte na minamahal ng milyon-milyong Pilipino at maging ng ibang lahi, no? Tinatanaw po ng mga iba't ibang leaders sa iba't ibang bansa ang naging pamumuno ni Rodrigo Roa Duterte. Naniniwala po ako na hindi pa rin po kumukupas ang magandang legasiya, ang magandang nasimulan, ang magandang pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya huwag po nating ipakita ang ating galit. Huwag po tayong gagawa ng karahasan dahil gagamitin ito ni President Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. upang maideklara ang martial law. Okay? Sasabihin lamang po ng Pangulo, hindi ko na kayang patahimikin ang mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte. Masyado na silang matigas ang ulo, masyado na silang maingay, nakakagulo na sila, nakasisira na sila sa mga plano ng gobyerno. Now,
Since the Constitution vested in me, I am now declaring martial law. So huwag po nating gawin yan, mga kaibigan. Ipakita natin ang ating husay, galing at talino. Tulungan natin si former President Rodrigo Roa Duterte sa maayos at legal na pamamaraan. Tandaan po natin ang ating Korte Suprema, ang mga husgado, no? Dito sa ating bansa. Ang gobyerno natin ay maayos na tumatakbo at gumagalaw. So let the law prevail. Okay, hayaan po natin ang justice system na itama ang mga nangyayaring ito sa kasalukuyan. Okay? So, huwag tayong gagawa ng karahasan. Alright, para sa mga ganitong content mga kaibigan, sa mga ganitong video, don't forget to like, subscribe, and of course, share this video. And if you have time, please explain this to your family, to your friends, to your neighbors, that what I told a while ago in this video are true and correct to the best of our knowledge and experience.